Sa nakaraang kwento natin ay iminungkahi ni Huang Bam sa ating bida na magpasalamat siya kay Haro sapagkat hindi raw ito umalis sa kanyang tabi at tinutulungan niya pa siya sa paggamot sa kanya, at sa pagpapatuloy ng kwento. Pagkarinig ni Haro ay labis naman siyang nahiya kaya naman sumigaw siya na hindi yan totoo dahil hindi raw niya gagawin yan para lamang sa taong hindi man lang kayang maalala ang kanyang pangalan at dagdag niya pa na nandito lamang siya upang tulungan ang matanda. Umeksena naman si Chicken Bomb at sinabi niya kay Haro na natatandaan niya ito. Ikwininto naman ito na noong araw na nakita niya ito ay hindi pa siya nakakakita ng katulad nitong tumakbo ng napakabilis sa buong buhay niya at buong akala niya ay sinaniban nito ng multo sapagkat tuloy-tuloy lamang nitong iniiwasan ang pag-atake ng halimaw. Samantala si Haro naman ay naalala niya na nabitawan niya ang kamay ng batang babae kaya naman agad siyang naglakad papalayo at nang makita yun ni Chicken Bomb ay labis naman ang kanyang gulat. Nagtataka naman siya kung bakit ba umalis na lang ito bigla dahil ang kanyang sinabi ay isa namang papuri sa kanya. Nakita naman ng ating bida ang reaksyon ni Haro na parang pinipigilan lamang nito ang kanyang damdamin. Pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ng babaeng namatay na gabi-gabi raw na umiiyak si Haro na hindi pinapahalata sa iba ngunit siya ay alam niya na naiiyak ito gabi-gabi at naalala niya rin ang iminungkahi ng babae sa kanya na makipagkaibigan siya kay Haro sapagkat ito lang daw ang kanyang kaedad dito. Agad niya namang tinawag sa pangalan si Haro at pagkarinig nito ay labis naman nagulat ito kaya natigilan ito sa kanyang paglalakad. Kinumpirma naman ng ating bida sa kanya na kung yun nga ba talaga ang tunay niyang pangalan. Tumugon naman si Haro na yun nga. Makalipas ang ilang oras ay nagtipon-tipon sila sa isang silid habang nagpapaliwanag ang isang ito na ang nakaligtas sa pag-atake ng halimaw kanina ay tanging 12 lamang at nandito silang lahat. At sa loob ng 2 araw na nakalipas ay nagawa nilang mabilang ang kabuuang bilang ng mga bangkay at ito ay umabot na sa 43. Hindi naman makapaniwala si Huang Bam at kinumpirma niya na kung ang ibig sabihin lang nito ay 80% ng kanilang bilang ang nabawas sa kanilang lahat at nabasabi na lang siya na kakilakilabot ito. Nagsalita naman ang babaeng maikli ang buhok na mayroong salamin at sinabi niya ayon sa kanyang pagkakalkula ay ang mas tamang porsyento ay 78%. Ikwento naman ng lalaki na nakasalamin sa kanilang lahat na mayroon daw silang nadiskubrehan na kakaibang bagay habang sila ay nag-iipon ng mga bangkay. Ang mga bangkay na kanilang iniipon ay nag-iba ang kulay nito at parang gray ito at para daw itong mami na namatay na ng matagal na panahon na. Ipinaliwanag naman ng isang babae na nakita rin ito ng ibang mga tao na ang may gawa nito ay ang mga halimaw na sumisipsip sa katawan ng mga tao bago ito mamatay. Labis naman ang pandidiri ng babaeng maikli ang buhok pagkarinig niya ng sinabi ng isang babae. Sinabi naman ng babae na mayroong tsismis na kumakalat na ito daw ay gawa ng gobyerno bilang isang eksperimento. May bigla namang napansin si Haro at nakita niya ang bata na kanyang naiwan at nagkatinginan sila sa isa't isa habang tugon ng lalaking nakasalamin na kasama ng batang babae na naririnig niya rin ang patungkol sa tsismis na iyon subalit ang mga halimaw daw ay bigla na lamang lumitaw mula sa kalangitan. Hindi naman makatingin ng diretso si Haro sa mga mata ng batang babae at agad itong lumingon. Habang sila ay nag-uusap ay bigla namang nagsalita ang isang ito at sinabi niya na ang dapat na pagtuunan nila ng pansin sa ngayon ay ang pagkakakilanlan ng lalaking iyon sabay turo niya sa ating bida na nakaupo. Bigla naman silang natigil ang lahat sapagkat hindi nila akalain na alam nito ang paraan kung paano mapatay ang mga halimaw. Seryoso namang sinabi ng ating bida na sa buong buhay niya ay nakakatanggap siya ng pagsasanay para paghandaan ang paparating na apocalypse. Ipinakita naman ng ating bida ang larawan at nang makita yun ng babae na malaki ang kokomelo na sa totoo lang ay hindi sapat ang isang larawan para pagkatiwalaan niya siya at sinabi pa nito na dahil sa kanyang sinabi na buong buhay nito ay nagsanay lamang ito sa basement at sinabi pa niya na alam daw nito ang paparating na apocalypse kaya naman nagdududa siya sa kanya. Sa isip-isip naman ng ating bida na alam niyang hindi sila maniniwala sa kanya. Subalit bigla namang nagsalita ang babae at sinabi nito ang patungkol sa kanyang pagpatay sa mga halimaw na nasisigurado niya naman na wala miski ni isang tao na nandito ang hindi naniniwala sa kanya pagtapos nilang makita ang lahat ng kanyang ginawa. Nang marinig yun ng ating bida ay napanganga naman siya at nang walang ano-ano bigla naman siyang inatake ng babaeng maikli ang buhok, ngunit agad naman niya itong naiwasan. Hindi naman makapaniwala ang babae sapagkat naiwasan daw ng ating bida ang kanyang pag-atake.
Dahil sa kanyang ginawa ay galit naman ang ating bida sa kanya at habang papalapit ang ating bida sa kanya ay sinabi niya naman na humihingi siya ng paumanhin at naniniwala na siya na nagsasanay ito ng mabuti. Nagsalita naman bigla si Huang Bam na naniniwala rin siya sa batang ito sapagkat habang ginagamot niya ang batang ito ay punong-puno ng mga peklat ang buo nitong katawan. Hindi naman makapaniwala si Huang Bam dahil sa murang edad nito ay hindi na mabilang ang mga peklat sa buo nitong katawan at hindi niya naman nai-imagine kung gaano kasakit ang naranasan nito. Nagtatakang tanong naman ni Haro sa ating bida na kung paano ba nito nakuha ang napakaraming peklat. Pinaliwanag naman ng ating bida na nakakatamo siya ng sugat sa bawat pagtakas na kanyang gagawin sa basement. Sinabi naman ni Haro sa kanya na malamang ay mahirap ito para sa kanya. Sagot naman ng ating bida na hindi sapagkat ang mga peklat na ito ay patunay lamang na lumalaban siya at hindi niya iniisip na ang kanyang mga peklat ay masakit na alaala. Nang marinig yun ni Haro ay labis naman siyang nagulat at bigla namang sumigaw ang lalaking ito na hindi niya siya pinaniniwalaan at marami naman itong katanungan sa ating bida at tinanong niya ito na kung alam niya naman pala na paparating ang apocalypse ay bakit hindi niya ipinaalam sa mga tao at dagdag niya pa na kung sinabihan niya ang mga tao ay nakapaghanda pa ang mga ito sa paparating na apocalypse. Naalala naman ng ating bida ang sinabi ng kanyang ama na ang mga tao raw ay ang kanyang kalaban. Ayon pa sa kanya habang pinagmamasdan ang mga taong nasa kanyang harapan na hindi rin niya pinaniniwalaan ang mga ito subalit pumasok naman sa kanyang isipan ang mga taong tumulong sa kanya sa panahon na hirap na siyang labanan ng mga halimaw at pagkatapos nun ay tinulungan pa siya ni Huang Bam upang mapabilis ang kanyang paggaling. Ayon sa kanya na hindi niya alam kung bakit tinuruan siya ng kanyang ama na ang mga tao raw ay mga mas asama ngunit ang hindi niya naman naiisip na ang mga tao na kanyang kasama ngayon ay mas asama. Sinabihan naman siya ng babaeng malaki ang Kokomelo na kahit ano pa man ang rason ay mahalaga siya para sa kanilang lahat sapagkat siya lamang ang natatanging taong alam kung paano matatalo ang mga halimaw. Napasabi na lang si Chicken Bomb na mas mainam sana kung alam nila kung saan ang kahinaan ng bawat halimaw at kung alam niya lang sana ay ganito ang kanyang gagawin at hinampas-hampas niya ang hangin gamit ang kanyang baseball bat. Sinabi naman ng lalaking nakasalamin sa ating bida na makakakuha siya na importanteng impormasyon patungkol sa mga halimaw kapag hahanapin niya na ang kanyang ina. Galit naman ang isang lalaki at tinanong niya ito na kung ano naman ang kanilang gagawin sa impormasyon na iyon dahil hindi nila alam kung mabubuhay ba ito kinabukasan. Ipinaliwanag niya naman na maswerte pa sila sapagkat ang entrance sa subway na ito ay natabunan ng mga nawasak na building kaya naman sa ngayon ay nananatiling hindi pa sila nadedetect ng mga halimaw. Ipinaliwanag niya naman kung gaano kahirap napasukan ng kanilang lugar na pinagtataguan sapagkat may kalaliman ito at pinatugunan ng mga nawasak na mga building at kinakailangan pa nilang makadaan sa mga nakaharang na mga debris upang mahanap ang entrance. Subalit ayon pa sa kanya na maswerte pa sila dahil hindi pa nahahanap ng mga halimaw ang daanan upang atakihin sila ulit. Maya-maya pa makalipas lamang ang ilang sandali ay tinungo na nila ang lagayan ng kanilang pagkain. Napasabi na lang ang nakasalamin na lalaki na sa tingin niya ay wala nang natirang pagkain dito at mayroon namang isang lata ng pagkain ang nasa kanyang harapan ngunit bigla naman itong hinablat ng babaeng maikli ang buhok na nakasalamin at sumibat lamang ito ng napakabilis. Makalipas ang ilang oras ay lahat na sila ay naghahanap ng kani-kanilang mga pagkain. Iminungkahi naman ni Huang Bam sa kanila dahil wala na silang mahanap na sapat na pagkain para sa kanilang lahat at dapat mayroong pumunta sa labas upang makakuha ng pagkain at tinanong niya naman ang mga ito na kung sino ba ang magbubuluntaryong lumabas upang maghanap ng pagkain. Hindi na nagsayang ng oras pa si Chicken Bomb at agad niyang ipresenta ang kanyang sarili upang maghanap ng pagkain sa labas at sinabi niya na siya na ang magbubuluntaryong lumabas sapagkat hindi na raw siya makakahinga sa lugar na ito dahil hindi niya raw kayang manatili ng mahigit 1 linggo sa lugar na ito. Sinabi naman ng lalaking nakasalamin sa kanya na ang kanyang mga sugat ay hindi pa lubusang gumagaling kaya naman siya na ang pupunta sa labas. Bigla namang nakaramdam na matinding sakit ang lalaking nakasalamin dahil sa kanyang natamo pinsala mula sa halimaw. Nang makita ni Huang Bam na parang iniinda pa rin hanggang ngayon ang pinsala nito ay sinabi niya naman na pareho lang sila ni Chicken Bomb at masyado pang maaga upang tanggalin ang mga bendahe at iminungkahi niya naman na kailangan niyang magpahinga. Naghanap naman siya ng taong walang pinsala na natamo upang makakuha ng pagkain sa labas. Tinignan niya ang babaeng maikli ang buhok at hindi pa man siya nakakapagsalita ay umiling-iling na ang babae.
Tinignan niya naman ang lalaki na reklamador at sinabi niya na ang pumunta sa labas ay isang suicide mission na tanging tanga lamang ang pupunta sa labas at sinang-ayunan naman yun ng babaeng malaki ang Cocomelon. Pagkatingin rin ni Huang Bam sa misteryosong lalaki ay sinenyasan siya nito na hindi siya lalabas. Nang matapos yun ay labis naman na nadismaya ito at sinabi niya sa kanila na mayroon na lamang silang pagkain na sapat sa kanila sa loob ng 1 linggo. Bigla namang lumapit ang ating bida sa kanya na nag-uunat ng buto sabay sabi niya na siya na lamang ang pupunta sa labas upang maghanap ng pagkain. Masaya naman si Huang Bam sabay sabi niya sa ating bida na panatag ang kanyang loob kung siya ang pupunta sa labas. Tugon naman ng ating bida na maging siya ay mapapanatag sapagkat gusto niyang makasalamuha ng ibang tao sa labas upang mahanap niya ang kung saan ang lokasyon ng bulaklak na nasa kanyang larawan at baka makakita pa siya ng mas magandang pagtataguan. Bigla naman siyang tumalon patungo sa escalator at sinabi niya na ang pinakaimportante sa lahat ay hinding-hindi niya gusto ang basement. Bigla namang nagsidat-in ng babae at lalaki at sinabi nila na sasama sila sa kanya sa labas. Humingi naman ng paumanhin ang babae sa ating bida sapagkat hindi siya nakatulong nung nakaraan sa kanya at ayon pa sa kanya nasa mga oras na yon ay gustong-gusto niyang tumulong subalit ang kanyang paa ay hindi man lang gumagalaw sapagkat natatakot siya sa mga halimaw ngunit nagkaroon daw siya ng lakas ng loob dahil sa kanyang ipinakita, hindi raw nagkakalayo ang kanilang edad subalit pagkakita niya kung paano niya harapin ang mga halimaw ay napahanga naman ito. Sinang-ayunan naman ng lalaki ang sinabi na kanyang kasamang babae na tama iyan dahil hindi siya nagdalawang isip na ibuwis ang kanyang buhay upang protektahan lamang silang lahat. Tinanong naman ni Huang Bam ang mga natitira kung mayroon pa bang sasama sa labas. Napansin naman ito si Haro na nakatayo na parang wala sa mood. Nanginginig naman si Haro dahil sa hindi pa rin niya matanggap na naiwan niya ang batang babae at napasabi na lamang si Huang Bam na alam niya na mahirap ito para sa kanya. Nagsihanda naman ang dalawang sasama sa ating bida at tinanong nila ang ating bida na kung handa na ba siyang lumabas ngunit sa kanilang pagtingin sa ating bida ay nagtataka naman sila kaya naman tinanong sila ng ating bida na kung ano ba ang kanilang tinitingin-tingin na dalawa at kung ano ba ang problema. Kinumpirma naman ng lalaking nakasalamin na kung lalabas ba siya ng ganyan lamang ang kanyang suot. Iminungkahi naman ng babae sa kanya na dapat kailangan niyang magsuot ng kahit na ano. Bigla namang dumating ang babaeng malaki ang Cocomelon na may daladalang damit at sinabihan niya ang ating bida na suotin niya ito sapagkat pinahiyan niya siya ng damit habang ito ay natutulog. Hindi naman makapaniwala ang ating bida dahil tinahiyan siya ng damit ng ibang tao. Sinabi ng babae sa kanya na dapat alam niya na isa itong karangalan para sa kanya sapagkat hindi naman siya ganoong tignan ngunit isa siyang first-rate designer at mayroong oras na ang mga tao ay pumipila sa kanya upang maisuot lamang ang gawa niyang mga damit bagamat ay hindi na yun mahalaga sa ngayon dahil ang kanyang mga kliyente ay wala na. Tinignan naman ng ating bida ang ibinigay sa kanya ng babae na damit at naalala niya ang pagbigay rin sa kanya ng damit ng kanyang ama at sinabi niya sa kanyang ama na narinig niya na ang lahat ng tao raw ay isinusuot ang lahat ng uri ng damit at tinanong niya ito na kung bakit ba palagi niyang ipinapasuot sa kanya ang maduming damit na pare-parehas dahil paulit-ulit niya naman itong pinupunit at tinanong niya ito na kung wala na ba siyang ibang susuotang damit. Makalipas lamang ang ilang saglit ay dinala siya na kanyang ama sa lagayan ng kanyang damit at dito bumungad sa kanilang harapan ang maraming damit na magkakapareho. Napatawa na lamang ang kanyang ama at iminungkahi niya sa kanyang anak na huwag siyang madismaya dahil kapareho rin naman niya siya. Bumalik naman ang eksena sa ating bida at dito sinabi niya na ang makakasuot ng bagong damit ay isa sa kanyang pinapangarap kapag nakalabas na siya sa basement. Masayang-masaya naman ang ating bida dahil sa bagong damit at kaagad niyang pinasalamatan ang babaeng nagbigay sa kanya ng kanyang bagong damit. Bahagyang nagulat naman ang babae dahil sa reaksyon ng ating bida ngunit maya-maya pa ay ngumiti na lamang ito. Sinabi niya naman sa ating bida na hindi niya naiisip na ang unang bagong damit na kanyang maisusuot ay gawa niya at hindi na siya masisiyahan sa ibang damit na susuotin sa buong talambuhay niya. Bigla namang dumating si Haro at sinabi niya sa ating bida na mayroon lamang siyang itatanong na bagay sa kanya at nang walang ano-ano'y bigla namang ibinaba ng ating bida ang kanyang short at bigla na lang natigilan si Haro dahil sa ginawa ng ating bida at tinanong siya ng ating bida na kung ano ba ang kanyang katanungan sa kanya habang siya ay hubot-hubad. Dahil sa pangyayaring yun ay natigilan naman si Haro at nang makita yun ng kanilang kasamahan ay gulat naman silang lahat sapagkat hindi nila inaasahan na maghuhubad na lang bigla ang ating bida sa kanilang harapan.
Tinitingnan naman ni Haro ang mukha ng ating bida at maya-maya pa ay tiningnan niya naman ang ibabang bahagi nito kung saan nakalagay ang talong ng ating bida. Bigla namang namula ang kanyang pisngi at labis naman siyang nahihiya dahil sa ginawa ng ating bida at bigla niyang sinampal ang ating bida sabay sabi niya na napakabastos niya ngunit naiwasan naman yun ng ating bida at habang inaatake siya ay tinanong niya naman si Haro na kung bakit niya na lang ba siya inaatake ng biglaan. Sa pagsampal ni Haro ay natapilok naman ang kanyang paa at dahan-dahan siyang nadadapa dahil sa kanyang dahan-dahan na pagdapa ay umangat ang kanyang bangs at sa kanyang noo ay mayroong malaking peklat at nang makita yun ng lalaking mabait na nakasalamin ay hindi naman siya makapaniwala sapagkat mayroon daw itong peklat sa noo. Nadapa naman si Haro sa harapan ng ating bida na hugot-hubad. Tinanong niya naman si Haro na kung bakit hindi pa ba siya tumatayo. Pulang-pula pa rin hanggang sa ngayon ang pisngi ni Haro sabay sigaw niya habang nakapikit na bilasan niya nang isuot ang kanyang damit. Sa isip-isip naman ng ating bida na hindi niya talaga naiintindihan ang mga tao. Makalipas ang ilang saglit ay nasuot na nga ng ating bida ang bago niyang damit. Nagtatakang tanong naman ng lalaking pare haba ang hugis ng salamin kay Huang Bam na kung paano ba natunto ng halimaw ang lugar na ito. Sa kabilang banda naman ay nakita ng babaeng maikli ang buhok ang bakas ng pinagsigaan at nakita niya ang isang lighter at kaagad niya naman itong kinuha at isinigaw niya na nakakita siya ng isang lighter at nang napansin naman na yun ng ating bida at habang naglalakad siya ay sinabi niya naman na dahil daw sa lighter ay ang mga halimaw ay naa-attract sa apoy. Hindi naman makapaniwala ang dalawang ito sapagkat ngayon lang nila nalaman na naa-attract ang mga halimaw sa apoy. Binalaan naman ng ating bida ang babae na huwag niya ng balakin pang gamitin ang lighter na ito at kung gagamitin niya naman ito ay pupunta ulit ang mga halimaw dito kagaya ng nangyari nakaraan. Pagkarinig ng babae ay labis naman siyang natakot dahil sa sinabi ng ating bida sa kanya. Ibinigay naman ng babaeng maikli ang buhok ang lighter kay Haro at takot na takot itong sinabi kay Haro na ibibigay niya ang lighter na ito sa kanya bilang isang regalo sabay kumaripas ng takbo. Bigla namang dumating ang lalaking bilog ang salamin at sinabi niya kay Haro na naalala niya na ngayon na siya ang track athlete na nagmula sa Gasang Middle School. Nagtataka naman si Haro kaya naman tinanong niya ang lalaki na kung paano niya ba nalaman. Tugon naman ng lalaki sa kanya na nalaman niya sa pamamagitan ng kanyang peklat. Nang marinig yun ni Haro ay labis naman siyang nagulat. Sinabihan naman siya ng lalaki na napakakul niyang tignan kapag siya ay tumatakbo. Sa isip-isip naman ni Haro na hindi cool ang bagay na yun dahil ang peklat na nasa kanyang noo ay ang palatandaan lamang na siya ay isang duwag. Dito habang siya ay naglalakad papasok sa kanyang eskwelahan ay mayroon namang tumawag sa kanyang pangalan at pagkalingon niya ay nakasasakyan ito at sinabi ng kanyang ama sa kanya na inaasahan niya na gagalingan niya sa pag-aaral at sinabi naman ng kanyang ina sa kanya na mahal niya siya. Sinabi naman ng kanyang kapatid na maliit na lalaki sa kanya na kaya niya yan. Bigla namang nagtago si Haro dahil sa kanyang hiya at nagtataka naman ang mga tao na kung sino ba si Haro at tumatawa na ang lahat at iminungkahi nila na lumabas na ang nagngangalang Haro habang si Haro naman ay kumaripas ng takbo. Nag-alala naman ang kanyang mga magulang kung magiging maayos ba si Haro sa eskwelahang ito. Sinabi pa ng kanyang ama na si Haro raw ay napakasiglang bata noon ngunit pagtapos ng insidenteng yun ay naging mas matatakutin siya at nahihirapan itong ipagpatuloy ang pang-araw-araw niya na pamumuhay. At dito noong bata pa si Haro ay ginawa siyang hostage ng kung sino na mayroong hawak na patalim. Wala namang magawa ang kanyang ama at ang kanyang ina dahil sa mayroong hawak na patalim ang lalaking humahawak sa kanilang anak. Kinagat naman ni Haro ang kamay na may peklat ng lalaki sabay takbo niya dahil nakawala siya sa pagkakahawak nito sa kanya subalit sa kanyang pagtakbo ay nadapa naman siya at nagawa siyang abutan ng masamang tao. Pagkalingon niya ay nakita niyang papalapit na sa kanya ang masamang tao at bigla siya nitong inatake ng kutsilyo kaya naman naputol ang kanyang mga buhok at nasugatan siya ng mahaba sa kanyang noo kaya naman tumalsik ang dugo nito. Dahil sa pinsala na kanyang natamo ay unti-unti namang nandilim ang kanyang paningin at nawalan ito ng malay at makalipas lamang ang ilang oras ay bigla siyang nagising na mayroon ng bindahe ang kanyang noo. Nasa kanyang harapan naman ang kanyang buong pamilya at nag-aalala ito sa kanyang kalagayan. Na-trauma naman si Haro dahil sa nangyari at agad siyang niyakap ng kanyang ama upang pakalmeyan at sinabi niya na nagawa nilang mahuli ang lalaking ng hostage sa kanya. Hanggang ngayon ay naaalala pa rin ni Haro ang lalaki dahil sa kanyang peklat.
Mabilis lamang na lumipas ang mga panahon at dito nang nakapag-aral na siya sa middle school ay naaalala niya pa rin ang lalaking ng hostage sa kanya noong bata pa siya at parang nakikita nito palagi ang lalaki. Tinanong naman siya ng kanyang kaklase na kung ano naman ba ang kanyang kinakatakutan. Agad naman na tumugon si Haro na ang kanyang kinatatakutan ay ang mamatay. Nagtingin na naman ang kanyang mga kaklase dahil sa sagot ni Haro at sinabi nila sa kanya na ang kanilang pinag-uusapan ay patungkol sa mga nakakatakot na mga movie. Sa kanilang physical activity naman ay sa isip-isip naman ni Haro na simula nang magkaroon siya ng peklat ay palagi siyang nakakaramdam ng panganib na palaging nag-aabang sa kanyang paligid at kapag mas lumalakas ang kanyang pakiramdam na nasa paligid ang panganib ay ang lahat ng kanyang nakikita sa kanyang harapan ay nagiging kulay puti. Pumutok naman ang baril palatandaan na magsimula na silang tumakbo at sa isip-isip naman ni Haro na kahit hindi na gusto ang pagtakbo sapagkat kapag siya ay tumatakbo ay naaalala niya lamang kung paano siya tumakbo papalayo sa lalaking gumawa sa kanya ng peklat sa noo. Kaya naman upang matakasan niya yun ay mas binilisan niya pang tumakbo at dito labis naman ang gulat ng lalaking nangunguna sa pagtakbo dahil nauunahan siya ni Haro at para itong hangin dahil sa sobrang tuloy nito at parang hindi ito ordinaryong tao kung tumakbo. Pagkatapos nun ay hingal naman siya. Napasabi na lang ang kanilang guro na ito ang bagong record habang ang mga nanunood naman at ang kanyang mga kaklase ay hindi makapaniwala dahil sa bilis talaga ni Haro at masayang-masaya naman ang mga ito at nagbunyi sila sapagkat napapahanga sila sa angking bilis ni Haro. Kinumpirma naman ng lalaki kay Haro na kung isa ba siyang track athlete dati at kung ano ba ang ganyang pangalan. Sinabihan naman siya ng kanyang guro na mayroon siyang potential sa pagiging isang runner at kung magsasanay siya simula ngayong araw kasama siya ay magiging isa siyang pinaka-the best na track athlete. Magsasalita pa sana si Haro na kapag tumatakbo siya ay maaalala niya ang alaala na iyon ngunit hindi niya naman ipinagpatuloy ang kanyang sinasabi at naglakas loob siyang sabihin na gagawin niya iyon. Makalipas lamang ang ilang taon ay nakapagdala ng kampyonato si Haro sa kanilang eskwelahan. Nag-uusap naman ang guro at ang matanda at sinabi ng matanda sa guro na 2 taon lamang na nagsimula ang bagong atleta ngunit marami na itong na-break na record. At kinumpirma niya naman na kung nandito nga ba ang babaeng mayroong peklat at sumagot naman ang guro na nandito nga sa likod ng pintuan na ito. Habang nagpupunas ng pawis si Haro ay binati niya naman ang pumasok na lalaki at bigla niyang tinanong si Haro na kung pwede ba siyang makapag-picture sa kanya. Hindi pa man nakatugon si Haro ay ang kanyang guro na mismo ang nagsabi na pwede naman at inutusan niya si Haro na makipag-picture na siya. Habang naghahanda ang matandang lalaki sa pagkuha ng litrato ay sinabi niya naman kay Haro na isa itong karangalan para sa kanya sapagkat isa siyang fan. Nagpasalamat naman si Haro sa sinabi ng matanda. Iminungkahi naman ng lalaki sa kanya na lumapit siya sa kanya sapagkat pangit daw tignan kung magkalayo sila sa isa't isa at bigla niyang hinawakan si Haro sa balikat at nang maramdaman ni Haro ang pagkakahawak ng matanda sa kanyang balikat ay bigla niyang nilayuan ang matandang lalaki kaya naman labis naman ang pagkagulat ng matanda sa inasal ni Haro. Dito hingal na nakadikit si Haro sa pader. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nag-uusap na habang nagsisigarilyo ang matanda at sinabi niya sa guro na nakaramdam siya ng hindi kanais-nais sapagkat wala naman siyang ginawang masama kay Haro. Ipinaliwanag naman ng guro sa kanya na si Haro ay medyo kakaiba kaya naman nakiusap siya na intindihin niya na lang dahil isa raw itong duwag na tumatakbo sa kahit na napakaliit na bagay. Samantala si Haro naman ay nakikinig habang nag-uusap ang matanda at ang guro. Mabilis naman na lumipas ang oras at magkasama ang pamilya ni Haro na kumakain at nagrereklamo ang kanyang ama na kung bakit hindi na naman gumagana ang internet. Pinagsabihan naman siya ng kanyang asawa na sinabihan niya na ito dati na huwag siyang gagamit ng cellphone sa harap ng pagkain. Agad naman na humingi ng patawad ang kanyang asawa sa kanya. Tinanong naman ng kanyang ama si Haro na kung kamusta naman ba ang interview niya sa reporter kahapon at sinabi niya pa na wala siyang kaedi-ideya sa kanyang talento noong bata pa ito at ngayon ay napapanood na nila ito sa TV. Sinabi naman ni Haro na kaya siya mabilis tumakbo dahil sa insidenteng yun. Natigilan naman ang kanyang ama habang pinapaliwanag ni Haro na yun ang rason kung bakit siya mabilis tumakbo. Nalungkot naman ang kanyang ama habang patuloy pa rin sa pagpapaliwanag si Haro na kapag siya ay tumatakbo ay naaalala niya palagi ang insidenteng yun at pinapabilis ang kanyang pagtakbo. Nagagawa niya lamang na tumakbo ng mabilis upang mapagtakpan ang kanyang kaduwagan. Maya-maya pa ay tumayo na siya at hinubad niya ang sweatband at nagsuot ng jacket.
Sinabi naman ng kanyang ama sa kanya na hindi niya na kailangan itago ang kanyang kaduwagan sapagkat ayos lang ang maging duwag. Naiisip naman ni Haro na mali ang kanyang ama na ayos lang ang maging duwag dahil lang sa maliliit na bagay ay tumatakbo siya kaagad. Habang papaalis si Haro ay sinabihan naman siya ng kanyang ama na ayos lang yan dahil hindi niya kailangang pilitin ang kanyang sarili upang maging maayos. Bigla naman siyang niyakap ng kanyang ama mula sa kanyang likuran habang sinasabi ng kanyang ama sa kanya na hindi niya siya sinusubukang pagaanin ng kanyang pakiramdam subalit sinasabihan niya ito ng katotohanan at sinabi niya pa na kung ano ngayon kung isa siyang duwag dahil wala man lang itong pagbabago kahit na nangyari pa bago ang insidente o tapos na at dagdag niya pa na siya si Haro ang kanilang anak na pinakamamahal sa buong mundo. Iminungkahi niya naman kay Haro na huwag niya nang itago ang peklat sa kanyang noo sapagkat ito ang palatandaan na lumaban siya habang si Haro naman ay papaiyak na dahil sa sinabi ng kanyang ama sa kanya at naantig naman ang kanyang damdamin at nang walang ano-ano hindi niya na napigilan ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Niyakap naman siya ng kanyang ina dahil ayon sa kanya na may mga tao daw na handa siyang tanggapin at intindihin kahit na duwag siya. Agad naman na umalis ang kanyang ina at kasama ang kanyang kapatid na lalaki at inaasar pa siya ng kanyang kapatid at sinabihan siya nito na iyakin. Pinatigil naman ng kanyang ina ang anak niyang lalaki at sinabi nito na tigilan niya na ang pag-aasar sa kanyang ate dahil kailangan pa nitong pumunta sa eskwelahan. Sinabi naman ng kanyang ama sa kanya na mangako siya na huwag na siyang iiyak kapag naaalala niya na isa siyang duwag. Masayang-masaya naman si Haro dahil dun at nagpaalam na ang kanyang ina sa kanila na babalik rin sila kaagad at sa puntong bubuksan na sana ng kanyang lalaking kapatid ang pintuan ay bigla na lang nawasak ang buong lugar. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.